Alright, so welcome no sa ating year-end training natin. So papasok na po yung January. And I believe na marami tayong mga goals, 'di ba? Parating ng next year natin. Kumbaga yung goals mo itong year na ito, kung hindi mo siya na-accomplish, so meron pwede ka pang mag-bounce back ulit, panibagong goals. And thank you so much no sa pag-attend. Salamat po sa inyong precious time. And I believe na marami kayong ginagawa din, pati yung mga kasama natin. So uh, let's make this training no valuable. So congrats sa ating lahat. And I'm so excited no sa ating January 2 na encoding. Are you excited ba sa ating encoding? Makita mo na yung dashboard mo. Okay, so ang ating main topic is the vision board. And sino po rito yung may mga vision board? Kinatigan pa rin via unanimous decision ng ICC Appeals Chamber. Yan. Sino po rito may mga vision board? Meron ba kayong mga dinidrawing dyan sa notebook nyo? Explain ko later on bakit kailangan mo ng vision board. Bakit kasi importante yung vision board. Okay, so how to build your dream life, no? Kasi lahat tayo may mga goals. Kasi pag sinabi kasing success, what is success to you? Ano ba yung success sa'yo? Mostly sa labas kapag nagtanong sila, um, pag tinanong mo sila, no, ano ba yung success sa'yo? Kailangan marami akong pera. Tama? Kailangan marami akong datong, marami akong, marami akong kayamanan. Pero alam niyo ba, depende po sa success, no? Kasi yung kilala ko, ang kanyang success ay nag-lose siya ng weight. Okay, na-achieve niya yung weight loss niya. So, para sa kanya is success na po yun. So, depende po sa definition ng success natin. By the way, no, ang success kasi is health, wealth, and peace of mind. Health, wealth, and peace of mind. Okay? Kaya nga, tayo po naninegosyo ng marangal, ethical, moral, at wala tayong taong tinatapakan. So, yun po yung pinaka-importante sa ating wealth creation, no? And, as you can see guys, no, pag sinabi kasing vision, dapat po malaki yung vision natin. Wala kasi nagtuturo sa atin. For example, yung magulang, di ba? Yung magulang mo, magulang ko, never tayong tinuruan papaano po magsulat ng dream board. Kasi nga po sila, wala naman silang dream board. Di ba? Wala silang dream board eh. And it's so hard na mangarap na wala tayong ano ba, wala tayong specific goals na ating hinhit. Kaya napaka-importante yung training natin na magsulat po kayo. Kasi ako guys, in my 11 years, grabe po yung notebook na naipon ko po. Okay? And karamihan sa mga kasama ko before, wala sila mga dream board. Kaya ang ending, tumigil po sila. No? So magpakilala muna ako sa mga hindi pa nakakilala sa akin. So my name is Michael Sultan. You can call me Coach Mike. I am a former OFW from Canada. So mas pinili ko po no na paguhin yung takbo ng buhay ko through entrepreneurship and leadership. And hindi na po ako baguhan. Ako na po 11 years sa network marketing. Okay? And I made my first million way back then, no? So after that, hindi na ako tumigil, guys. Pero before nangyari yung first million ko, it took me ilang taon din po. So before marami akong mga thinking na siguro bitawan ko na siguro, ayaw ko na, no? Pero alam niyo ba na dahil sa dream board, nagtuloy-tuloy lang ako. Mas pininiwalaan ko yung nakita ko, yung naramdaman ko.
So, kailangan po, meron ko talagang dream board. Kailangan meron kang dream board. Mamaya po pag-usapan natin yan. And in the last 5 years po, I have trained and coached leaders, millionaires and multimillionaires, helping them to scale income, mindset, and leadership capacity. So, hindi lang po networking yung tinutulungan ko, pati rin po insurance, pati rin po real estate, pati rin po mga Christian entrepreneurs. So, yun po yung ginagawa ko. Hindi lang po ako nagbebenta-benta, no? I'm also helping other people tulungan yung kanilang kumpanya. So, yun po talaga yung pinaka-calling ko dito. Okay? So, one thing po, no, I remember way back 2015, sabi sa akin ng mentor ko, sabi niya, Mike, dapat wag lang kita or income ang ipurso mo. Sabi na, gawin mo itong calling. Hindi lang tungkol sa resulta, kundi kung sino ka, magiging ikaw sa proseso. It's hindi po importante yung na-achieve mo na resulta. Kasi yan lang po ay bonus kasi nag-commit ka naman talaga eh, no? Pero ang mahalaga guys, kung sino ikaw. And it is a powerful reminder that success is not just about income or achievements, but about growth, character, and the person you become along the way. Hindi po ako dating ganito. Sobrang layo po talaga guys. Kung babalikan ko yung 11 years ko, pasaway po ako. Hindi ako nag-aaral, hindi ako nagbabasa, at ayaw kong makinig. Kasi katuwiran ko, I was earning a good money po sa Canada. I was earning 6 digits, multiple 6 digits po sa Canada. Wala akong hinihit na goal. Ang alam ko lang, magtrabaho, umuwi ng bahay, at manahimik. Pero nagbago po ang lahat sa isang sitwasyon lang kasi nangyari. So, eto na ako ngayon. I'm doing a training at hindi lang po sa inyo, marami pa po akong ginagawang training, no? Yan. So, kailangan calling. Sabihin mo nga sa sarili mo, calling. 3 times. Sabi mo, calling ko to. Calling ko to. Calling ko to. Kasi nga, you have to understand na you are into helping people business. Okay? Every single day, lagi mong i-remind sarili mo, calling ko to. Calling ko to. Calling ko to. Okay? Sabi nga ni Zig Ziglar, so gagamit ako ng quote ni Zig Ziglar, you can have everything in life you want if you help enough other people get what they want. Alam niyo ba, nung naintindihan ko to, papasin niyo ba yung mga picture ko before, madalas ako mag-bootcamp, madalas ako mag-retreat, kasi I truly understand yung concept ng negosyo natin. Kaya pala nagka-resulta ako. Kaya pala ako kumita din ng millions, ay hindi lang po 1 million kinita ko sa ganitong industry, mahigit pa po 20 million ang kinita ko. And I lost count. Kasi nga, I truly understand yung proseso ng negosyo natin, which is helping people business. Help other people become successful and you will become successful. Okay, so yun po yung iconic na quote ni Zig Ziglar. So gagamit ako ng wisdom ni Solomon. Be generous and you will be prosperous. Help others and you will be helped. Sabi po yan sa Proverbs 11:25. So wisdom po yan ni King Solomon. One of the richest man sa history ng mankind. Kung mayaman si Elon Musk, mas mayaman po si Solomon. Siya po ay trillionaire nung kanyang panahon. Okay? So, guys, no, itong aking mga topic, guys, hindi ko ito na-invento. Actually, no, most of my knowledge and wisdom ay galing po sa mga mentor ko and coaches. My first mentor is si Coach JP Veneracion. So, tinuruan niya ako mag-Facebook ads way back 2017. I remember, pinangutang ko yung 1999 pesos.
para po mag-avail ng kanyang Facebook ads na nakasave sa Google Drive lang. Okay? And nung kumita na po ako, kaya ko nang bumili ng mamahaling courses ni Sir Tony Robbins ng Unleash the Power Within. Tapos, and so on, naibili ko na yung mga premium or mga VIP na coaching from one of mga mentors ko talaga. T. Harv Eker ng Millionaire Mind Intensive, si Sir John Calob. So, we have 3 days na retreat sa Tagaytay. I remember, tinusok yung karayom, tinusok sa akin dito, lahat kami, student. Akala ko ang sakit-sakit. Yung pala, ang purpose ng training na yun is emotional quotient. How to control your mind and emotion. Para pag dumating ang panahon na maraming struggle, maraming challenges, sobrang perfect yung training niya. So kaya nga, I'm so grateful na ako po ay nagkaroon ng opportunity na maka-attend ng mga training nila. And of course, John Maxwell about leadership and influence. Si Surgeon Orana about Internet Business Masterclass. So, medyo mahal din po yan. Nasa $500 po yan na training course. Si Coach Ken Baisa, no? Si Jay Gregorio at yung lastly guys, si Coach Catherine Miha about digital products naman. So grabe no, pinagsama-sama ko yan. Kaya alam mo, yung mga task ko ngayon, sobrang dali na lang talaga. Kasi nga because of the learning. So kaya nga pinapalik ko sa kanila yung credit. Hindi po sa akin galing, kundi po credit po sa aking coaches. So hindi lang po yan guys, I have also attend an exclusive GWIS Mastermind session. So ibang level po ang galawan ng mga GWIS. And they are so high level po sila. They are, kumbaga, no, excellent when it comes to business and process. Yan. So ito po yung mga picture, no? Yung mga inatin kong training. So ito naman yung mga GWIS na kasama ko. Ako lang po yung Asian dito. Lahat sila, no? Akala mo mga, alam mo yung parang sila mga Muslim, no? Pero they are GWIS guys. They are Hebrew. So sila po ay, ano, ang topic ko dyan guys is about business owners po yan na mastermind. So I'm so privileged na malaman ko yung mga sekreto nila. So I'm so grateful talaga. And ito naman is with Coach Catherine. So I was able to opportunity na magkaroon ng special coaching no kay Coach Catherine as a VIP din. Ito naman ay ako po ay nag-train ng 100 plus na mga brokers. And these people guys, they're not just a normal people. They are brokers and a multi-millionaires. So ako yung pinakabata na trainer nila na experience. So ito naman guys is kasama ko dito yung mga yung mga coaches, they are mga multi-millionaires din po sa iba-ibang company. Yan. So yan. Okay? So kaya ko siya pinapakita guys no because hindi ko na-invento lahat because I acquire knowledge from my coaches, from my mentors. Ito naman sa I was able to na i-train to mga bata na ito. They are Christian entrepreneurs. They are content creators din po. So yan. Sa coffee shop kami nag-usap. Ito naman po sa real estate. So sa Ayala po ito. At ito naman yung mga classmate ko. They are millionaires and multi-millionaires po. Iba-ibang company po kami dyan sa Icon Academy. Ito naman guys, ito yung mga friends ko na they are CEO and founders ng kanya-kanyang business nila. So meron kami laging once a year na mastermind. Ito po yung ginagawa namin saan? Sa Mabini, Batangas po. Sa may malapit sa may Anilaw. Diyan kami nagre-retreat. So mahal po yung place na yan guys. So ang 2 days dyan guys, nasa 20 mil po. Dalawang araw, 20 mil na po yan. Okay, so ang usapan namin dito guys ay hindi po pang-empleyado. Ang usapan namin dito is about leadership, uh, business and marketing and process system. Yan. Ito naman guys, ito po ako. So as you can see, tinan mo yung tsura ko. Way back 11 years ago po. Tinan mo, sobrang payat ko dyan guys. Ang layo na po ng... Ito, parang akong walang kain dito eh. Eh no, ang putla-putla ko dyan. Tapos yung upline ko, yung nakaputi dyan no. Yun po yung upline ko.
Okay? Alam niyo ba saan po yan, Sir Eric? Sa Vita Plus po yan, Sir Eric. Sa Santry Tower po yan. Okay? So kasama ko dito yung leader ko. Nag-invite sila. Ako yung taga-present. So hindi ako magaling dyan, guys. Bulol pa po ako dyan. So kaya ko siya pinapikita dahil because ako po'y consistent until now, andito pa rin ako sa industry, guys. Hindi ako nag-quit, hindi ako tumigil. Nagpahinga lang po ako konti, pero this is my passion and this is my calling. Okay? Now, so bakit po natin kinakailangan isulat yung pangarap natin? So guys, so I'm gonna speak, guys, into Christian. So I'm gonna use Bible verse kasi I believe no na yung human okay po yung wisdom pero mas okay pa yung wisdom ng Lord. Okay, sabi po sa Habakuk 2:2, write the vision, make it plain on tablets, so he may run who reads it. Kailangan daw isulat. Kaya kanina tinatanong kita, may dream board ka na ba? Okay? So ano po yung lesson dito, guys? God did not say, God did not say, think the vision. Huwag mo lang daw isipin kasi nakakabaliw yan. Ang dami ko nang kailangan na baliw po dito, guys. Kasi puro lang sa isipan. Dapat daw isulat natin. Tapos, sabi dito, when your vision is written, it becomes clear, ayun, measurable, actionable, and faith back. So meron ka ng panghahawakan na pangarap mo. Alam mo, di ba, dapat maging excited ka. Alam mo bakit? Kasi po, 2026 is the year of the breakthrough. Sabi ng iba, mahirap na po ang year papasok kasi daw, ano daw, puro daw paghihirap. Well, sa atin po, guys, iba po tayo. Ang ating pong next year, guys, itong year na ito, guys, ito po yung punong-puno po ng pagpapala, blessings, favor, grace. Kasi meron tayong ginagawang kakaiba na hindi ginagawa ng karamihan. Sabi nga naman ni Bilyar, kung gusto mong yumaman, kung gusto mong maging, alam mo yun, maging successful, ito yung lesson ni Manny Villar. Gawin mo yung mga bagay na ayaw ng karamihan. Kung gusto mong yumaman, gawin mo yung mga bagay na hindi mo alam. Kung gusto mong yumaman, gawin mo yung mga bagay na ayaw ng karamihan. Alam mo, nung narinig ko po yan, guys, ay, grabe. Iba yung para akong na brainwash. Kasi guys, no, kailangan mo kayong i-brainwash into success. Kasi dalawang brainwash eh. May isang brainwash na pwede ka maghirap habang buhay. Tama? Naniniwala ba kayo doon? Pwede kang i-brainwash. Ano ba yung brainwash na yan? Okay na pinanganak ako mahirap at mamamatay ako mahirap. That's brainwash. That's poverty. Pero ang brainwash na positibo, guys, okay lang na pinanganak ako mahirap. Pero never ako papayag na tatanda at mamamatay ako mahirap. Dapat yun ang mindset mo, yung pangalawa. Okay? Kaya guys, napaka-importante, isulat mo yung pangarap mo. Ngayong gabi, guys, mamaya tuturuan ko po kayo paano po gumawa. Okay? Dapat meron ka ng bakanting notebook diyan. O kung wala pa naman, pumunta ka ng bookstore, no? Punta ka ng bookstore. Mag-invest ka ng 100 pesos lang at saka isang ballpen na maayos. Isulat mo yung pangarap mo. I-manual mo. Now, of course, kailangan ko sa iyo i-share, guys, no? Before tayo mag-proceed, no, doon sa mga dreams na yan. I want you to understand, guys. Ito yung three high value investment according to the biblical wisdom. Biblical wisdom teaches us to invest in things that are timeless, enduring, and high value. So here are the three key areas. These are investment that last. Protect your wealth and honor God's principle of stewardship. Number one, guys, knowledge. Alam mo, nung naintindihan ko to, bawat kita ko, bawat income ko, lagi ako nagbabawas ng 5%. Yung 5% na yan, binibili ko po ng libro yan. I attended mga seminars, mastermind, para lang ako matuto din sa iba. Kasi mayroon dalawang klaseng wisdom. Yung unang wisdom, yung experience. Well, painful po yung experience, guys, kasi pwede kayong magkamali. Mahal po magkamali, guys. Alam ni Sir Eric yan.
Mahal magkamali. Tama? Expensive po magkamali, guys. Pero yung pangalawa, ito yung pinaka-importante. Makinig ka sa mga taong nakagawa na kasi meron silang experience. Tama? So yun po yung pinaka-shortcut na magkaroon kayo ng coach, ng mentor, or ng guro, or guide, ano man tawag diyan. So that's how you learn about wisdom. Wisdom ng iba, kunin mo. Basta importante, yung tao na bibigay ng wisdom sa'yo, nag-share ng values, ay nasa tamang landas. Okay? Don't ever listen sa mga taong walang pangarap, mga taong toxic sa buhay natin. Okay? So kaya nga knowledge po is the greatest investment according to the Proverbs of Solomon. Sabi nga, knowledge is eternal. Okay? It it compounds, it compounds over time and open doors to opportunities. Number two, investment na dapat nag-invest ka, gold. Which is perfect, di ba? Perfect sa ating negosyo, guys. Perfect po yung gold, yung number two. Kasi po, according kay Solomon, alam mo ba si Solomon kung gaano karami yung gold niya nung panahon niyan? Hindi lang po gold, baka pati diamond, silver, mga pilak, mga coppers. Kasi mga metal po yan, guys. Mga gems. Okay? Number three, kapag yumaman ka sa socialite gold gen, mag-invest ka sa gold, mag-invest ka sa land. Dalaw lang po yan. Sa simula, mag-gold ka muna. Pag marami na yung gold mo, marami ka ng pera, mag-invest ka sa land. Okay? Kasi, guys, timeless po yan. So, yun po yung three high value investment according to biblical wisdom. Pag meron kayong prospect, turuan mo sila. Kapag meron kayong prospect, turuan mo yung prospect mo na, alam mo, pag tinuruan mo yung prospect mo ito, mapapawaw sila sa'yo. Hindi lang yung recruit-recruit. Kasi pag puro ka recruit-recruit, wala kang pinagkaiba doon sa mga amateurs. Pag ito nilatag mo sa prospect mo, mapapawaw sila sa'yo. Even pastor, even mga priest, even mga religious people, kapag tinuruan mo sila nito, mapapawaw sila sa'yo. Eventually, they will join you. Kasi meron kang knowledge na wala sa iba. Okay? Now, pag-usapan naman natin yung part 1. Your dream life board content. So your vision board is not decoration, ha. Hindi po siya decoration, guys. It is a financial, emotional, and spiritual blueprint. So you have to write these specific goals. Isulat natin yung pangarap natin. Okay? Handa na ba kayo? Handa na kayo? Ano? Handa na kayo natin? Handa ka na ba makita yung papaano mo isulat? Yan. Let's talk about your dreams. Okay? Can you raise your hand? Sa, kung mayaman ka na, ha, alam ko may pangarap ka pa rin eh. Okay? Raise your hand sa may mga pangarap dito. Now, let's talk about dream house. So, hindi ko alam ano yung dream house mo. So, yung dream house mo, assuming 10 million. Bibili ka ng land worth 3 million, 7 million yung property mo, kasama yung construction, kasama na yung mga decoration, kasama na yung bakuran, kasama na yung mga yung mga sofa, and so many more pa. Pati swimming pool kasama na po yan. I believe 10 million is enough kung bibili kayo sa Cavite. So, bibili ka ng land. Dream car. Anong dream car mo? Sis Arlene, anong dream car mo? Ilang seaters po ba yan? Apat po ba yan? 5 seaters o 7 seaters? Kasi kailangan klaro sa'yo to eh. Kasi pag hindi sa'yo klaro to, ah, pagpasok ng 2026, mangula-hula pa rin tayo. Luluhod pa rin tayo kay Lord. Lord, tuparin mo na yung mga pangarap ko. Eh, di ba ang first step na isulat nga eh. Ang first step isulat. At dapat klaro po. Okay, dream car, 3 million. Siguro okay na po yung Ford Raptor. Sir Eric, di ba yan ang gusto mong truck? Ford Raptor. Kasi mahilig siya pumunta ng
Tagaytay, Batangas, sa mga bukid-bukid. Si Sir Eric kasi mahilig mag-retreat. Mahilig siya mag-retreat eh. Mahilig siya sa mga ano, yung mga self-love, self-mastery, mga, alam mo yung mga remote area ba? Kung saan doon mag-relax, mag-inhale, exhale. So kaya perfect po yung dream car na Ford Raptor. Siguro ako, Sir Eric, ah, Ford Mustang po ako, Sir Eric. Okay, dream car ko. Pero yung first car ko, marami na kasi akong nabiling kotse. Kaya siguro ang bibili ko naman ngayon siguro ay bibili ako ng van. Minivan siguro. Pero yung dream car ko, Mustang. So, ang good news guys, meron po tayo niyan sa Socialite Gold Gem. At binibigay po siya ng libre kung ma-achieve mo yung ranking natin dito. Are you excited? Excited ka ba sa parating na na year na ito? Kinikilig ka ba kasi dapat kinikilig ka guys? Parang alam mo yung first love mo 'di ba sa jowa mo, sa asawa mo? 'Di ba nung nakita mo siya kinikilig ka? Para ka pang para kang natae, para kang pinapawisan, na hindi mo alam kasi nga kinikilig ka nga, 'di ba? Sa pangarap mo. Dapat sa pangarap mo kinikilig ka rin. Okay? So, pangatlo guys, dream vacation. And of course, alam naman ikaw lang mag-isa. Kasama yung buong pamilya mo, yung jowa mo kung wala ka pang asawa, jowa, partner, spouse. Magkano yan? 3 million kasi marami po kayo. Kasama na yung plane ticket, kasama na yung hotel, kasama na yung pocket money, at kasama na yung hotel and accommodation mo. Tama? So, dream vacation, 3 million. Savings, 5 million. Liquid. So, yan ang savings natin. Emergency fund, of course, dapat po, hiwalay po yung pera na emergency at sa savings. Hindi siya pwedeng gamitin. At yung emergency fund, bawal mo siyang ipautang. Dapat sa'yo lang talaga yan sa pamilya mo. Okay? Monthly expenses, 50,000. Kasi, saan ka ba mamalengke? Pupunta ka ng Landers at saka sa SNR. Doon ka mamalengke. Alam mo kapag marami kang pera, ang tingin mo hindi sa kanan. Nakatingin ka sa kaliwa. Pero pag wala kang pera talaga, kapos yung pera talaga, short yung budget, nakatingin ka sa kanan. Ano yun? Yung price tag. Alam mo, may kwento Sir Eric, may kwento nito eh. Na may isang mag-asawa, pumunta sila nagsimba sila. Tapos kasama yung dalawa nilang anak, yung panganay at saka yung bunso. Paglabas nila ng paglabas nila ng simbahan, alam mo yung bata, Sis Arlene, nagturo. Sabi niya, Daddy, Mommy, Jollibee, gusto ko ng Jollibee. Alam mo yung ibig sabihin ng Jollibee? Jollibee. Walang pera yung magulang. Alam mo ginawa nung magulang? Kinurot yung bata. Ang kulit-kulit mo, pinapakain ka sa bahay, ayaw mong kumain. At don't call me daddy, tatay na lang. Imagine mo, di ba? Wala namang kalam-alam yung bata na broke yung kanyang magulang. Ang sakit nung kapatid. Alam mo nung itong training, no? 11 years ago, napanood ko to, napakinggan ko to. At ito yung tumatak sa isipan ko. Okay, so kailangan meron tayong goal. Monthly expenses, 50,000. Gold savings, ito na. Sino po rito yung gusto magkaroon ng gold savings, gold jewelry na 1,000 grams? Anyone? Halos lahat eh. Gold savings at least 1,000 grams. Ma'am Norma, times 7,500. At alam niyo ba guys, sabi ni Ma'am Hazel, by 2027, baka magdoble pa yung price. Alam mo ang tawag doon? Bull run. Magbo-bull run. Ibig sabihin, tataas yung price. Tataas talaga siya. That's why, mag-ipon ka ng gold. Yung kotse siguro, kunin mo na lang yan sa ranking natin. Okay? Next, giving. Dapat hindi lang puro wag lang tayo puro sarili natin. We need to acknowledge
yung ating creator, yung nabigay ng blessings. Kasi lahat naman yan galing sa kanya. Tama? So at least 10%. Ako, hindi 10%. Siguro, I'm gonna give 50%, 20% ng income ko. Okay? Sabi nga sa Job 121, the Lord gives, the Lord takes. Wala akong pag-aari sa mundong ito. Uuwi akong hubad, pinanganak akong hubad, uuwi ako nakahubad. Wala akong madala, guys. That's why, importante na meron tayong purpose in life. Okay? Maging matalungin ka rin kahit sa mga server, sa mga waiter, sa mga taong hindi ma-afford pa, yung mga homeless. Yun ang tinutulungan ko, yung mga homeless. And I pray for them. So, sabi nga rito, no? If it's not written with numbers, it is not a goal. It is just anong tawag dyan? A wish. Wish ko lang talaga. Okay? So, please screenshot this one para meron kayong guidelines. Okay? So, chikan mo yan. Mamayang gabi, isulat mo yan. Ipag-pray mo yung pangarap mo. Okay? Isa puso mo talaga. Okay? Huwag ka mahiya. Karapatan mo po yan. Deserve mo talaga na ma-achieve mo yung pangarap mo. Now, assuming, ito yung blanco. Isulat mo rito, guys. Kung papel man yung hawak mo, notebook man, cardboard, cartolina, isulat mo. Lahat. Lagyan mo ng pangalan. Ito. Lagyan mo ng date, lagyan mo ng oras, lagyan mo ng pangalan, at lagyan mo ng year. Yung dream board mo or vision board. Part 2. Let's talk about the truth about goals. So ito yung core principle. If you cannot measure it, then it is not a goal. It is just a dream. Sabi ko nga, malaya po mangarap. Lahat pwede mangarap. Pero pag kinuha mo, may bayad po yan. You have to pay the price. You have to sacrifice. May mga sacrifice po yan, guys. Kasama na po dyan yung tatanggihan ka. Anyone? Kasama po dyan yung tatanggihan ka ng close friend mo or maybe family mo. Hindi mo sila kalaban. Ang kalaban mo kahirapan. That's why, don't be emotional padating sa pag-take action. Nag-invite ka ngayon, bukas, possible tanggihan ka. But, guys, later on, I'm gonna share with you guys some approach. Papaano mo sasabihin sa prospect mo. Okay? So, kailangan po, ma-measure natin yung goal natin. Dreams inspire you. Goals move you. That's why we now shift from vision to execution. Vision to execution. Tinatrabaho po siya. Alam mo today, anong ginawa ko today? I recorded a video. Nag-voice over ako, gumawa ako ng mga templates. I analyze kung yung ginagawa ko ba effective ba, hindi. That's analyzing, guys. You have to analyze and you have to adjust every time. So part po siya ng execution natin. Part 3, the action plan. From dreamer to builder. Now, ito pa yung step 1. Step number 1, may prospect list ka na ba? Ilan ba yung followers mo sa Facebook? Sino ba yung mga KKK mo? Ka-churchmate, kasumba, kapitbahay, kapatid, kamag-anak. Tama? Marami yan. Katrabaho, ka-office mate. Guys, hindi lang po yan 200. Isulat mo sila. And ito yung aking ito yung aking based on my experience. Please do not judge people. Hindi mo alam baka yung taon yan kagabi nagdasal po yan. Don't prejudice. Na ay, mayaman na kasi yung friend ko eh. Ay, baka hindi na kailangan to kasi nasa abroad na yan. No, my friend. Based on my experience, do not judge.
isulat mo yung pangalan nila. Write them down in your notes. Okay? So, yung name, contacts, connection, and communities. Okay? Next po, categorize. Categorize only. Dapat alam mo kung yung tao positibo, open-minded, skeptical, curious, but they are not negative naman. Tama? Your job is not to convince. Your job is to understand them. Learn how to approach them sa character, attitude. Ano ba yung wants? Ano ba yung needs? Okay, so yun po yung action plan. So kailangan po isulat mo yung prospect list mo. Mamayang gabi, masulat ka na. Bukas, before magtapos tong December guys, dapat meron ka ng game plan. Dapat meron ka ng action plan. Tama? Importante yan para parating ng January, hindi ka manghula-hula. Kasi never ka bibigyan ni Lord ng pangarap na hindi mo kayang i-handle nang walang planning. You have to plan. You have to plan to win. Okay? Next. Part 4. Work the numbers, not emotions. Just data, my friend. Now ask yourself, ilan bang leads? Kapag sinabing leads, ito po yung prospect. Okay? Balikan natin ha. Ito po yun. Ilan ba yung prospect mo? Yan po yung leads. Ilang prospect pa araw-araw ang dapat mong ginagawa na prospecting? Magkano yung sales? Ilang sales ang dapat kailangan mo? Okay? Daily, weekly, and monthly. So, use real numbers. Hindi po hope strategy. Hindi po hope method. I believe okay yung hope, but hope is not a strategy. Numbers are the key. Kailangan mo ng numero. Alam mo, isa yan sa natutunan ko sa mentor ko na Jewish. Sabi niya, you need a data. Dapat alam mo yung numbers of data mo. Kasi pag wala kang ganyan, you will lose the game. Hindi ka kikita, your business will go to bankrupt. Kaya napaka-importante na meron tayong numero, numbers or data. Kaya dapat araw-araw mo itong ini-evaluate. Every single day, nag-evaluate ka. Part 5, your business blueprint. Ito na. Ano ba yung package mo ngayon? Kasi you have to learn about our marketing plan. Alamin mo ilan ba yung capping at ilang matching points ba sa Jade. Sino po makasagot niyan? Ilang pong matching daily po sa Jade? Magkano ang kitaan sa Jade? 4,200. Sa Ruby, 8,400. And so on and so on. Kailangan din po, meron ka talagang commitment dito. So, alam mo yung ranking goals mo. Dapat, first step, no, I believe wala pa naman naka-dreamer dito. So, i-goal natin na maka-dreamer tayo. So, get your first 10 people. Kunin mo yung first 10 na invite mo by next month. Once na-include na tayo, start the 10. It's okay. Basta, just give your best shot, guys. Your target, income. So, gamit ka ng calculator. So, faith plus numbers equals results. Prayer plus action equals breakthrough. Now, okay na tayo sa sa ating goal. Ito naman, let's talk about the data. Ito po yung ating social media market size sa Pilipinas nito, guys. So, according po sa data, okay, as of 2025, ang active users po ng Facebook, 109.4 million. Or even more pa. So, ibig sabihin, no, potential talaga na ma-achieve yung resulta. Kasi, number one, meron ka na ngang KKK, meron pa tayong
cold market. Ito yung mga strangers. Mas marami po ang strangers kumpara sa kakilala natin. Okay, so dapat ngayon pa lang, alam mo na yung Facebook ay sobrang potential. So, we can teach you naman about Facebook ads. Magsabi ka lang. Kung malapit ka lang sa Cavite, magsabi ka lang, tuturuan ka namin. Face to face pa. Basta malapit lang. Pero kung malayo ka naman, we can do it so meeting na lang siguro. So we will teach you the basic, papaano po magkaroon ng maraming leads, prospects. Okay? Number two, Instagram users in the Philippines. So meron tayong 26.9 million users ng Instagram. Sa TikTok, meron tayong ilan users sa TikTok? 64 million, 18 pataas. So, ba't ko siya tinuturo? Kasi mamaya baka sabihin mo sa akin, Coach Mike, wala na akong ma-invite eh. Hindi. Kasi, yung kakilala mo, ito di ba? 200 ka lang sabi ko eh. Pero yung Facebook friends mo, lampas 1,000. Ibig sabihin, pwede mo silang i-message. Alam mo ba? Doon sa Team GC, meron tayong script. Nabasa niyo po ba? Yung script natin, sa messenger script lang, papaano mo sila padala ng message. Gawin mo lang yun guys. 10 people per day sa loob ng 30 days. Araw-araw, magpadala ka ng mensahe. I-script na lang po yung guys. Mangopya ka na lang. Say nakita mo, yung ating done for you tools, gawa na po. Para hindi ka na mahirapan. Maganda po ba o sobrang ganda? Maganda ba? Na hindi ka na nahirapan? Yes, ang iba nga guys. Ang iba nga, wala nga silang ganun script eh. Samantalang sa atin, meron na tayong provided na scripts. Now, let's talk about the global gold market. Grabe pala. Ayun no, nakita mo? Estimated 5.10 trillions. Trillions. Guys, last year pa ito ha. Tapos yung ano na yan guys, yung 5.10 guys, papalo pa po yan sa 5.63. Grabe, ang laki ng value ng gold. Ibig sabihin, meron po mangyayaring bull run. Kaya pa na-explain kayo sa prospect nyo, ituro mo tong tinuro ko rin sa inyo. Kasi wala silang alam eh. Yung mga prospect natin, wala silang kaalam-alam talaga sa market, sa data. Now, if you have this information, you can teach them. Eventually, they will join naman talaga. Kasi meron silang natutunan sa'yo. Meron silang mga enlightenment na nakuha. So, reminder po, the Dreamers Academy core beliefs. You don't rise to the level of your dreams. You rise to the level of your system, habits, and faith. At the Dreamers Academy, we don't just dream big. Sinusulat po natin. We measure it. We work for it. We give back. Your dream life is valid. Now, it's about time na i-build mo na yung pangarap mo na tulog na. Kung yung pangarap mo tulog na, well, ibalik mo na. Panahon na po para tuparin mo yung pangarap mo. And it is your responsibility. Yung pangarap mo, hindi yung upline mo. Kami lang po yung support system sa inyo. Okay? Kami lang po ay support. But you are responsible. I am responsible. We are both responsible sa mga pangarap natin. Now, let's talk about the script. Okay, ito yung script guys. Strategic market positioning. How we approach competitors when presenting our gold products. So ito pa yung core strategy principle. Number one, we don't compete by arguing. We compete by positioning. Gold is not meant to replace other industries. Always remember, it complements and strengthens them. Sabihin no,
We need a gold reserve. Even yung ating country, guys, meron tayong naka-impact na ginto. Our strategy is to compare by function, liquidity, risk, and purpose, not emotion. So, paano tayo kumausap? How to talk to prospect, competitors. Ito yung mga market tactical approach. Ito yung wag mong gawin. Ito yung mga do not. Ito yung mga bawal. Do not attack their business. Huwag mo sabihin na pangit yung business mo. Nabubulok naman yun eh. Huwag mo sabihin yun. Kasi may inis sila sa atin. Say better than, argue emotionally, wag na wag mong gawin yan. Basta, iwasan po manira ng other industry. So ito yung kailangan. Ito yung mga ito yung mga do. Acknowledge their choice. Well, prospect name, I agree with you. Tapos magtanong ka ng ask positioning question. Introduce gold as a missing piece. Ito yung mga sample question. Where do you store the profits you earn? Sabi nga ni Robert Kiyosaki, cash is trash. Cash is garbage. Well, sabi po yan ng isang expert. Okay? Sabi po ni Grant Cardone, cash is garbage. Ang lupit, di ba? Kasi nga, gawa ng inflation. Alam nyo ba, ang central bank, they're just printing money. Kaya nga, balance po yan, guys eh. What happens to your money during inflation? How liquid is your investment in an emergency? Alam niyo ba ang ginto, madali siyang gawing liquid. Kapag sinabing liquid, madali siyang gawing cash. Kasi pwede mo siyang isanla, pwede mo siyang ibenta right away. At never siyang bumababa ng value. So ganun po siya, guys. Kung magkano yung value, yun po yung benta mo talaga. 7.5, 7.5, 7.8 per gram. Kung meron kang 7 grams, I believe that's almost 50,000 pesos. O, yan talaga yung market price niya. So hindi mo siya pwedeng ibaba. Pero pag nagbenta ka ng kotse, Sir Eric, nabili mo Montero last year, binenta mo siya ngayon. Sir Eric, sa tingin mo kaya, magkano lang kayong Montero na yan? Nabili mo siya ng 1.8 million. Ngayon po, after 1 year, how much na lang po yung Montero? At Lahat tatawad pa yan. yun. Kalahati na lang siguro. Tapos tatawad pa yan. Say, nakita mo, di ba? Pero yung ginto, guys, last year, nabili mo siya ng 100,000. Ngayon, ang bentahan mo ngayon, baka 200,000 na po. So, ganun mo ipaliwanag sa prospect mo, Ah, Yung sahuran ng binit. yung ay, service hindi natin. ko mapag- Okay? Next. So, the positioning statement, gold is not an expense. It is not a gamble. It is not a trend. Gold is a foundation asset that strengthens every income stream. Alam niyo ba, gold po, alam niyo ba, sobrang perfect ng company natin? Because we're not just the other part of the company ng ibang business sa labas. We are asset and wealth building. Yun ang sabihin mo sa prospect mo. Asset building po tayo, guys. Asset and wealth building. So, let me share with you guys yung work. Kasi, marami mga tao na may pangarap sila pero hindi na tinatrabaho. And sabi po sa Bible, the Bible remind us, work is not a burden. It is a calling. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. When you work with excellence, integrity, and faith, God honors the effort even before the results appear. Kaya nga, walk by faith, not by sight. But faith without action, it's 6 feet under the ground. Faith without action is dead. Kaya nga, stay diligent, stay humble, stay focused, and trust the
that faithful work today becomes favor tomorrow. So the Dreamers Academy message, we teach people, ito guys this is our culture. Itong grupo natin, we teach people, earn through business, protect through gold, live well through wellness, build legacy through smart strategy. Gold is not competition, it is alignment. Lastly guys, I'm done na po. Sabi po sa Proverbs 3:5-6, do not trust on your own understanding. Our heart is deceitful, my friend. We are sinners, we fall, we fail. Ako, ang dami ko ng pinangarap, dami ko ng plinano. It didn't work. Kasi nga, hindi para sa akin. And you have to trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Okay, so I believe tapos na po ako. And kung meron kayong question o kung meron kayong nautunan, don't be shy kasi ito po yung ating year-end training. And I, ho- I hope na meron kayong natutunan sa ating training. So always remember guys, ito po yung pinaka-importante. Isulat mo yung pangarap mo. Isulat mo talaga. Kasi pag hindi mo yung sinulat, ano lang yan? If it is not written with numbers, it is not a goal. It's just a wish. Wish ko lang talaga. Okay? So you have to write your goals. Yan. So sabi nga sa Habakuk 2:2, write the vision, make it plain on tablets, so he may run who reads it. Kailangan po clear, measurable, actionable, and back with faith. So kung kaya ko, so hopefully guys magkasama-sama tayo rito guys ng matagal sa company na ito. So wag kayong mag-give up. So andito lang po kami to support you, to guide you. Basta willing ka namang gawin tong business na ito. So andito kami. Andito po si Sir Eric, si Lance, si Coach Peter. Andito sila guys. They're willing to help you, to support you, to guide you all the way. Magsabi ka lang kahit andun ka sa may pinakasulok ng Luzon, ng Bicol. Basta magpa-event ka, pupuntahan ka namin. Magsabi ka lang in advance. Okay? So now, syempre, since we're almost na puno, patapos ang ating 2025 natin eh. Baka pwede ka naman mag-share ng wisdom, mag-share ka naman ng, ng inspiration dito sa ating Zoom meeting. Okay lang ba? Sinong mauna? Si Sir Peter na lang siguro kasi siya yung unang nag sa akin eh. Si Sir Peter. Coach Peter, saan ka ba ngayon? Nasa hospital ka ba o nasa bahay ka na? Coach Mike, Okay, dito po ako sa ospital. Okay. Dito po ako sa ospital. Ilang days ka na dyan? Okay. Oh, sa next year pa to lalabas. Next year pa. Tagal pa. Baka next time na lang may ano dito. Sige lang. Okay lang. No problem. Si Lance lang siguro. O Sir Eric. Sir Eric, baka pwede ka mag-share ng inspiration mo sa ating Zoom meeting. Sir Mike, tanong ko lang si Myra kung taga saan, hindi ko nakita yung picture eh. Hindi ko alam eh. I don't know. Baka member na ba siya o hindi pa? Baka member na siguro yan. Kasi may invitation ako, Myra, taga Bacolod. Baka siya yun. Hmm. Hindi ba Sige. siya pwedeng mag-open camera? Baka nagluluto, baka kumakain, baka nagdalaga ng bata. Okay. Baka mamaya lang siguro, sir.
Sir, baka pwede ka mag-share Okay. siya kahit ano lang, kahit mga 1 minute lang siguro. Anong mabigay mong, anong, ano ba? Ano yung mga pwede mong ma-advise dito sa ating mga kasama? Ah, sa grupong ito sa grupo lang to. Unang-una yung gold ay ano na, grabe na talaga kasi parang tumataas na eh. Ngayon, ah ang gusto ko lang ano ng bawat isa sa atin na yung grupo ay handang tumulong, handang talagang tulong hindi yung word lang na tulong, tulungan, ganun. Karamihan kasi sa networking, ang sinasabi, tulungan tayo rito. Pero after you pay in, wala na, hindi mo na makontak yung upline mo kasi nag-pay in ka na. Dito, talagang tulungan. Yan ang 100% na ano yan, na tawag dito, Guaranteed, no? maasahan. Oo. Yeah. Kasi lalo na si Sir Mike, talagang tutulong talaga yan. Yan ang ano yan ang advocacy ng grupo Bago, maski noon pa, wala pa yung gold, yun na talaga ang aming pinag-uusapan, paano makatulong, ganun. So, maski wala tong gold networking, palagay ko sa iba kaming mapupunta na grupo na talagang tutulong pa rin. So ito na ngayon, yung gold. So grabe talaga, everyday may pay-in. Talagang yung tulong ba from Coach Harold sa kay Sir Erwin, talagang may ano sila, may ginagawa para matulungan yung grupo natin. Maski yung yung tarpaulin, hindi ko pa tiyak kung physical ba yun or digital. Kaya di ba, andyan naman si Sir Mike, Physical yun, sir. kaya Physical yun. yung Physical yun. Sila nang bahala. I-print na nila yun. ganun, sige. So, thank you naman sa company. Tsaka, isa pa, ang company talaga ay matulungin. Talagang hands-on yung CEO, hindi siya yung para bang politiko na makikita mo lang sila sa election time. Pagkatapos, wala na. Yung madaling kausap na mahirap mahagilap. Yun ang mga ano. Pero si CEO natin, si Ma'am Hazel, talagang hands-on siya talaga. At anytime you can talk to her. Yun lang. Yun, Sir Mike, yun lang. Thank you, Sir Eric. Sir Eric, thank you sa inspirasyon sa pagbigay ng ano din, mga... Coach Mike, may share ako. Yes, yes, Coach Peter. Go ahead po. Humanap ako ng pwesto para sa lahat ng nandito na 9 participant, including ng ating head coach, Dreamer Academy. Magandang gabi sa ating lahat at napakapalad po natin dahil sa ni Coach Mike sa lahat nandito. I-remind ko lang, hindi kayo nagkakamali ng grupo na nasalihan ninyo dahil God fearer po ang leader natin at talagang subok na mula pa nung una nagkasama kami ni Coach Mike nung 2020 pa. Talagang hindi po matawaran ang sipag at saka yung determinasyon sa pag-build ng grupo na walang maiiwan. Kaya napakaswerte po natin dito. Lalo-lalo na yung company natin na pasukan ay perfect. Yung sinasabi ni Coach Mike, perfect company po ito dahil
wala na pong tatalo sa gold product. Can you imagine? Gold, every year tumataas po ang value, hindi po siya bumababa. Kaya ang kagandahan po din dito, ang management po natin, ang mga may-ari, talagang madaling lapitan. Imagine mo, si Ma'am Hazel mismo ang nagchat-chat sa akin. O, nakausap na niya ano. Kaya sabi ko, swerte po ako ma'am kasi ikaw mismo ang may-ari ng company, nakakausap ako na direct na sa iyo. O, dahil kung ano mang mga problema daw natin, ipaabot lang. Tapos yung tarpaulin ni Sir Eric na request, sinabi ko na din kay President, kay Sir Mon, ngayon papalo up ko na lang din sila. Kasi sinabihan ko rin yung ano para hindi naman natin na-bypass yung ating mga upline, si Erwin at sa Sir Joey. Ngayon, sa grupo natin, kung ano po ang kailangan natin, sabihin lang. Kay Ma'am Norma, is Ma'am Norma nasa ibang bansa naman. Yung dito lang sa Pilipinas, yung abot lang natin, mapalad po tayo kasi dito po talaga, tulungan po talaga. Imaginein mo, sabi ni Sir Eric, ang goal talaga niya, makabayad man lang siya sa kanyang kamada, 100 people na maging milyonaryo. Imaginein mo, 100 people. Ngayon, nandito tayo, ilan pa lang yung grupo natin ng Dreamer Academy. Kaya possible po yan kasi by the grace of God, talagang mangyari po talaga yung by faith. Mangyari po yan sa atin dahil ito 2026, di na tayo papayag talaga na maiiwan po tayo o maging broke pa rin tayo. Dahil tayo, kailangan po natin strong faith. Kaya mabuti talaga ang Panginoon na nagkasama-sama tayo. Yung toxic na pag-uugali ay bawal po yan sa atin. Kaya tingnan mo dito sa grupo natin, napaka-healthy po. Madali pong makausap at talagang walang ano yung iringan, kumbaga. Kundi sa atin tayo tulungan, maging be humble lang po tayo. Huwag po tayong magmayabang katulad ng iba-iba. Talagang hindi po yan makadiyos po ganyan, be humble. Kaya sabi nga doon sa Mika 6:8, lumakad kayo na may kababaan kasama ng iyong Diyos. Walk humbly with God. Kaya sa ating pagpakumbaba po tayo, ang Diyos po ang magtataas sa bawat isa sa atin. Kaya karunungan, buhat sa Panginoon, ati pong ma-apply dito dahil ang ating leaders dito, mga leaders, ay talagang may takot sa Panginoon. Hindi po tayo nagkakamali na sinamahan ng grupo. Sa Dream Academy, dito po tayo magkakaisa sa ating goal para lahat po tayo magkaroon po tayo ng success. Sa ibang company, iba't ibang company na natin napapasukan, same ni Coach Mike, this is a perfect company. This is a perfect opportunity. Socialite, Gold Gen, dito po natin ang pangarap. Kaya sa gold, wala na pong tatalo. Kahit ano pang klaseng product na ilalabas talo sa gold, wala nang tatalo dyan. Imagine mo, product natin pera. Di ba? Napaka-swerte po natin. Imagine mo, product natin pera. As in pera talaga eh. Di ba nung panahon ng lumang tipan ang pinapapera nila ay gold. So, di ba? Kaya lalo-lalo na ngayon, ang gramo na, ang 1 gram almost nasa 8,000 na. Kaya dito sa mga nandito na, sa member na, nakasama natin dito sa Socialite Next Gen, kasama sa team ng Dreamer Academy. Kaya mag-ano ng inyong request, kung humingi kayo ng tulong sa ating group, huwag kayong mahiya. Willing po ang bawat isa sa amin dito na tumutulong sa bawat isa para sa ikakunlad at ikakaganda ng ating samahan. Kaya yun lang po ang aking masasabi. More power and God bless everyone. Okay? Back to you, Coach Mike. Yun, grabe, no? Thank you so much, Coach Peter, sa malupit na, no? Malupit na inspirasyon saka pag-share ng wisdom mo. So thank you so much, and next po baka pwede mag-share si Lance. Lance, kung meron kang mai-share, go ahead. Okay, salamat Mentor Mike. Salamat din sa 9 participant ngayong gabi.
So mapalad tayo dahil dito tayo sa grupo na to na Dreamers Academy. So sa panguna ni Mentor Mike, saka Coach Peter at sa amin sa ating lahat dito. Napakaswerte tayo dahil very supportive ang grupo na to. So maka-Diyos at walang kinikilingan, handa magtulong sa bawat isa. So, 'di ba? Nakita naman natin na ang mga sa grupo natin mayroon ng mga ano, 'di ba? Mayroon ng mga content na pwede na gamitin. So sa atin na lang 'yan kung gagamitin natin, 'di ba? Kaya sa mga mahilig mag-post, so marami nang maitulong 'yan dahil wala nang problema. May ano na, mayroon ng source, 'di ba? So, ang gagawin na lang natin dito, more invitation, ibig sabihin, yung gagawin natin ay 70% more prospecting, 'di ba? Kailangan bawat araw meron tayong makausap, meron tayong malatagan ng ano natin ng business natin. Katulad nga kanyang umaga, nag-post lang ako sa may FB page ko. So biglang may tumawag sa akin na taga Canada. So sabi ko gulat nga ako eh. Sabi ko saan kaya to galing? So tumawag siya dahil nakita nga yung post ko sa page ko na about sa gold. So curious siya bakit daw gold yung product natin. So sabi ko first time in the history of MLM industry na gold talaga yung product natin. So yun nga, curious siya kaya nagtanong siya kung ba ano talaga yung background ng company, bakit gold ang product. So linatag ko. So good news naman, nagandahan siya kasi nga networker siya. Almost 1 decade din siya na networker. So first time niya rin na-encounter na physical gold ang product. So sabi niya, napaka-exciting ito gagawin. Dahil sabi niya, kahit ako dito sa Canada, yung mga pa-business ko dati, more in supplement at saka digital product. So sabi niya, napakagaan dalhin dahil madali siya i-share. Wala ka nang i-memorize na mga detalye kasi gold nga talaga, wala na talagang dapat sasabihin doon. Pag gold, gold nga talaga 'yon, di ba? O pag sinabi mong gold, kahit anong gagawin, kahit masunog pa 'yan, ang kalabasan niyan mag-liquid man siya, pero at the end pag tapos ng liquid, puporma ulit ng gold yan, di ba? Kaso lang, iiba na yung forma. Pero ang kagandahan niyan is gold pa rin. Hindi nawawala yung value. Yan, yun ang kagandahan. So, yun nga, sabi ko dito sa mga kasama natin na dito na rin. So, keep on prospecting na lang kasi kami bilang dito sa grupo natin, hanggat makaya namin na magtulungan tayo. Kasi yun ang vision natin dito sa grupo natin. So, huwag kayong mahiya kung may gusto kayong itanong, may gusto kayong i-clarify, so mayroon kayong gusto ipatulong. So, hangga't nakaya namin, tulungan namin kayo. Yun lang ang ano namin, ang vision namin dito sa Dreamers Academy sa panguna ni Mentor Mike. So, yun lang. Good luck sa atin lahat at advance Happy New Year sa ating lahat. Thank you, Lance, no, sa pagbigay ng inspirasyon at enlightenment. Of course, kailangan kong tawagin next si Partner Santa. I don't know kung available ba siya ngayon. Baka busy siya. Partner Santa, if you're listening, baka pwede ka mag-share kahit konti lang. Ako nga dito ngayon sa trabaho. Oo. Yeah. Busy, Oo. busy, busy. Baka nagsasaing o baka nagluluto. Okay, I'm gonna call Ma'am Norma. Ma'am Norma, baka pwede kang mag-turn on ng mute, mo? I-unmute ka lang, ma'am.
konting ano lang ma'am, konting why ano, kasi alam ko marami kang alam sa gold eh. And you are a gold lover ever since matagal na panahon na. Ma'am, pa-mute ng ano mo ma'am. I-unmute mo nga yung button mo dyan. Tapos pwede kang mag-share ng ay, nawala ulit. Ayan. Sige. Meron na, sir. Yeah, yes ma'am, okay na po. Masaya ako, sir, na nasali sa grupo ninyo kasi pioneer kayo. Eh, ako, senior. Mahirap makatutok ng mga digital. Pero gold lover kasi ako mula pa pagkabata. Yan na ang hilig ko. Kaya tuwang-tuwa ako na may business tayo about gold. Yes. Yun din ang inaano ko sa mga anak kong mga babae, yung mag-ipon sila ng gold. Kasi hindi yun naluluma. Mas lalong tumataas ang baryo. Yes. Imagine mo, sir, yung nabili kong 12K. Nasasanla ko na ng 50K. Sanla pa lang, ha? Nabili mo ng 12K, naisang lang mo ng Nasasanla 50K. ko na. Opo. Anong gold yan, ma'am? Anong karat yan? Anong gold po yan? Anong klaseng gold yan? 18K. 18K po. Tapos may bato na diamond. Oh, wow. Grabe, no? Oo. Kung binili mo ng bag Kaya- yan, ma'am, kung hindi ka bumili ng gold, bumili ka ng bag. Wala na, sir. Naluma na. Ayun, pinamana ko na sa panganay na babae. Sabi ko, kunin mo na to. Kasi hindi natin alam ang panahon kung magtagal pa ako o ano. At least meron ka na. Nice. Wise. Very wise, no? Yung iba, pag ano, pipili na rin lang sila ng gusto nila sa mga koleksyon ko. Marami ka palang collection, no? Medyo meron na rin. Konti. May, ano naman, meron na bang 1,000 grams total? Wala pa naman, sir. Wala pa. Malapit na. Kasi yung iba noon, nasanla-sanla ko, hindi ko na natubos, ganun ang nangyari. Alam mo So, na, pag maghirap, Yeah. Meron wala talaga kang challenge, choice no? kundi isanla. Tulad nung naundoy kami. Yes. Kaya yun. Ma'am, meron akong question, ma'am. Ano yung what inspire you dito sa grupo natin? Ano nakapag-inspire sa'yo sa grupo natin? Kasi yung ano natin na yung magtulungan, yun ang naka-inspire sa akin. Kasi alam mo naman, Sir Mike, ang experience ko sa ibang networking. Yeah. Pagkatapos kong i-recruit, wala na. Nawala na yung nag-recruit? Wala na. Hindi na, wala nga akong napala. Diba? Ang laking binitawang ko doon. Dito, di na mangyari yan dito. Hope so. Yeah. So, makita mo naman, we're so active. So, we travel, we plan, we create contents. So, we're so active. Kung active yung iba, mas active kami. Hyper kami sa ganitong industry. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for sharing. And Thank you. Merry Christmas. Happy New Year. thank you. Hope maging masagana na ang 2026 natin. Yes, claim na natin yan, receive na po yan. Okay, so hindi mo na pwede po mag-share siguro si Arlene. Since busy si partner Santa. Wala kang ano? Wala kang ano? Ang ganda ng background mo ah. Saan ba yan? Sa Ternate? Okay. It's okay. I-chat mo na lang siguro. So, lastly, ang naiwan no si Ma'am Ira, nag-leave siguro baka naubos niya yung data niya. So, isa sa mga bago nating partner. Hindi ko alam kung sino ba nag-invite kay Ma'am Ira.
So I don't know kung member na ba siya o hindi pa. And it's okay lang, at least nakapanood siya ng training natin. So before tayo magtapos pala, no, please open your cam. Mag-screenshot naman tayo. Ano sabi niya? Okay, basahin natin. Yung sa pagsulat ng sa vision, the Lord honors it po. Doon na rin magsisimula na makatulong na rin sa iba. Yes, amen ako dyan. Thank you for sharing. Lang, ha. Kaya nating picture natin yan. Paano ba yan? Okay, so smile tayo guys. Yung ngiting panalo talaga. Yung ano ba, yung muscle natin dapat nakaganon. Yan. Okay, 1, 2, 3. Say cheese. Sabay, isa pang waki. Say gold, gold. Yun. O isa pang medyo may pagka makulit ba? Makulit na selfie natin. Yung, okay. 1, 1, 2, 3. Okay guys, no, partners. By the way, no, ang ating patawagan dito ay partners, no. O, ang iba kasi coach, may mentor. Ako naman kasi I just call the partner. So maraming salamat sa inyo and thank you so much, no, for your effort din, and I'm so proud of you guys. So I'm so excited na makita kang kumikita ng 5 to 6 digits padating ng itong 2026, no? So sipagan natin tapos tulong-tulong tayo. So kami po active po kami kasi we are so busy ngayong January sa mga activities. No, even po meron akong ginagawa bukod sa Social Gold Gen. So pero ito po yung full-time ko. Alam mo yung isa kong ginagawa, pina-part-time ko na lang siya ngayon. Ito yung pina-full-time ko. Okay? So, yan lang po mga kapatid. God bless po sa lahat and pagpalain kayo ni Lord. Sir Peter, baka po ulit tayong mag-pray. Coach Peter, pray mo tayo. Hindi po tayo magtapos. Okay, magandang gabi sa ating lahat. Maghandog tayo munting panalangin. O Amang Banal, dakila sa lahat, tunay nga napakabuti mo Lord sa bawat isa sa amin. Salamat Lord sa opportunity ng Susulite Gold Jane at sa pangunguna ng aming angkot sa Bro Mike Sultan. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, maging ang karunungan na buhat sa inyo upang maituro sa bawat isa sa amin upang kami ay maging successful sa aming ginagawa sa pamagitan ng iyong tulong, maging sa mga leader, gamitin mo ang bawat isa upang makatulong sa bawat pamilya nagnanais na magkaroon ng success sa 2026. Sa darating na taon, Lord, gabayan mo ang bawat isa. Dalhin mo kami sa mga taong matulungan namin at sa pamagitan ng company nito, gawin mo ito bilang vehicles upang sa pagtagumpay ng bawat isa nagnanais ng aming puso na makatulong sa nangangailangan. Kaya salamat Lord sa gabing ito, ang pagpapala at pag-iingat, maging sa aming pagtulog sa gabing ito. Gabayan mo ang bawat isa. Samahan mo kami sa aming ginagawa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng buhay ng bawat isa, kalakasan, kalusugan, at patuloy na pagpapala sa bawat isa. Financially, spiritually, mapuri nawa ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Back to you, Coach Mike. Thank you so much. So, tapos na po tayo. Merry Christmas and Happy New Year. So, stay safe guys. Stay healthy. Kasi, bakbakan po na po tayo sa January 2. Bakbakan na po talaga to. May tulog pa rin naman pero walang tulugan talaga to guys. So, yun lang po. Maraming salamat sa inyo and God bless po sa lahat. Okay, God so bless permission. everyone. Happy New Year sa lahat. Happy New Year. Yan. Permission na to shut it down. Sir Eric, thank you. Updates tayo ulit.